Tumimo sa puso ng bawat sa amin, O God. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang bagay na ito. Kayo po maghari. Kayo pati nang mag-usap sa puso ng bawat sa amin, Panginoon. Pinabalik namin sa iyo sa wakas nito ang pinakamataas na papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus ang ating magsabi namin. Amen. Magandang hapon sa inyo at salamat sa Diyos sapagkat binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na naging makapag-aral at makapakinig ng kanyang buhay at kapangyarihan sa ila. Kaya nagpapasalamat ako sa bawat isang narito ngayon na nagpaunlak dahil alam ko na ang Diyos ay gagawa ng mabubuti magandang bagay sa ating mga buhay. Dahil sabi ng Bible, kapag iniwan natin ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, lahat ng bagay natin pangangailangan ang Diyos ang magbibigay nito sa ating mga buhay. Yung sinasabi ng aklat ng Matthew chapter 6, verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag iniwan natin ang kanyang kaharian, yung kanyang katwiran, lahat ng pangangailangan mo, bibigay sa iyo ng ating Panginoon. Kaya sa hapon ito ay, kagaya ng sinabi ko nakaraan, yung ating gawain, papasalamat tayo sa professor na nagbigay sa atin ng pahintulot upang tayo ay malayang makapag-aral at makapaganda ng gawain sa gano'n ito. Hindi naman ay gusto kong mag-share ng maikling salita ng Diyos na alam ko ito ay napapanahon sa ating mga buhay. Pwede ba ako magtanong sa inyo? Ano yung pinakamagandang lugar na alam mo? Pinakamaganda. Yung pinakamaganda na International? Disneyland. Actually, meron akong magandang lugar dito sa atin, sa mundo. Subalit ang pinakamagandang lugar ko na ito ay because everything that we need ay pwede ibigay ito sa atin ng ating Panginoon. Pero ang tanong, yung pinakamagandang lugar ito na sinasabi ng Bible, paano kaya tayo makakarating doon? Dahil ba pinakailangan para makarating tayo ng langit, pinakailangan sumakay ng aeroplano. Napupunta ka na ng heaven, tapos sumakay ng aeroplano. Kulang pa rin di ba? Kaya kapag pinag-aralan natin ng Bible, hindi nakikita natin langit na yan. Hindi pa talaga yung langit, yung pala yung tinatawag na first heaven. Dahil sa Bible ay may tinatawag na first heaven, second heaven, and third heaven. Kung saan yung naroon yung tinatawag na God's throne. Kaya hindi lang tinatawag na dahil tayo may abilidad, may kakayanan para tayo makapunta ng langit. Kaya ngayong hapon,
ay gusto kayo makilala sa bawat isa sa inyo yung ministry na nasa inyong harapan. Ito ang Kingdom of God Community Mission Church na non-sectarian Full Gospel Preaching Ministry. Tinatawag tayong Full Gospel sapagkat ang lahat ng bagay na ginagawa natin dito at gagawin natin ay ayon lang ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil ang Biblia ay mayroong babala. Ang sabi ng Bible, sino man ang magdagdag at makabawas ng salita ng Panginoon, ang mga taong ibubulit sa dagdag ng apoy ng impyerno. Kaya nakakatakot na magdagdag tayo at magbawas ng Biblia. Dahil sino mang gagamit ito na magdadagdag, magbabawas, ay itatapon sa dagdag ng apoy ng impyerno. Kaya tayo ay Bible-based. Of course, tayo ay Christ-centered. Non-sectarian tayo. Kaya kahit ano ang inyong religion na kinabibilangan, kung tayo Katoliko, Protestante, Iglesia, hindi natin yung pag-uusapan sa lugar nito. Ang tanging pag-uusapan natin ay ang pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo na ginawa niya sa ating buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil lagi ko sinasabi, kahit na dito na kayo umaten, dito na kayo sa amin sumama, dito kayo umalig, hindi namin maipapangakong kayo ligtas dito. Dahil paligtasan ay wala sa anumang klase ng relihiyon. Ang paligtasan ay masusuntungan sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya hindi dahil sa tinatawag na ating kakayanan at kalakasan at sa sarili nating abilidad, at hindi natin po pwedeng sabihin at pwede natin bayaran ang tinatawag na kaligtasan. Sa Bible ay makikita natin na walang ibang daan o susi para ang tao ay maligtas. There is no way. Walang ibang daan. Walang ibang pamamaraan para ang tao ay magkamit ng tinatawag na kaligtasan. Bakit? Unang bagay, because the Bible says, everyone is a sinner. Lahat ng tao ay makasalanan. Everyone. Yun ang sinasabi ng aklat ng Roma chapter 3, verse 10 and verse 23. Lahat tayo ay sinukat, subalit natagpo ang kulang. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa harapan ng ating Diyos na banal. Kahit anong klase ka ng tao, mayaman ka, mahirap ka, guwapo ka, maganda ka, hindi ka medyo maganda, pangit ka, kahit anong klase ng tao, ay masasabi natin na lahat ay makasalanan. At dahil sa kasalanan na yan, lahat ng tao kandidato ng impyerno. Lahat ng taong nabubuhay sa ibabaw ng daigdig ay kandidato ng impyerno. Dahil sinasabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya walang daan para ang tao ay maligtas. Subalit, pangalawang bagay na gusto ko iwanan sa atin, walang daan at walang susi para ang tayo maligtas, hindi lamang dahil lahat ay nagkasala. Because the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ng tao ay kamatayan. Kapag binasa natin yung aklat ng Roma, chapter 6, verse 23, sorry, wala si tayong PowerPoint. Kaya, we need to pray na sa mga susunod na ating mga meeting, ay makagamit tayo ng PowerPoint para mas maganda yung ating discussion. No? Mas maganda yung ating pag-aaral dahil inalaw lang tayo ng 1 oras sa kayo kung mag-overtime. Kasi baka mamaya magbayad tayo pag masyadong overtime. Kaya walang ibang daan, susi, dahil lahat ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi ng Roma 6:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Dahil ang tayo ng kasala, ang kabayaran, kamatayan. At yung tinutukoy ng Bible na kamatayan, yung tinatawag na second death. Amen. Yung second death, ano ba yung second death? Yung tinatawag na kamatayang spiritual at yun ay yung tinatawag na dagat-dagat ang apoy ng impyerno. May tinatawag na two kinds of death, the physical death and the spiritual death. Yung kamatayang physical at yung kamatayang spiritual. At dahil sa kasalanan, lahat ng tao ay maaari siyang magbayad ng kamatayan dahil sa kasalanan na gawa ng tao. Kaya walang susit, walang paraan para ang tao ay magkaroon ng tinatawag na kaligtasan. Isa pang bagay kaya masasabi natin na walang susit daan para tayo maligtas dahil sabi ng Bible, because any sin torments. No? Sabi doon ng aklat ng Isaiah, chapter 48, verse 22. Gusto niyo ba magbasa tayo ng Bible? Okay, let us read. Kasi powerful, kung may powerful, babasahin nyo na lang. It's okay lang ng English or Tagalog. Ito po Isaiah chapter 48, verse 22. Para makita natin, pinag-aaralan natin, nasa Bible. Pakibasa po nga, Sister Vicky.
Isaiah 48:3. Ang sabi ni Yahweh, ang mga makasalanan ay walang kaligtasan. There is no peace, says the Lord, for the wicked. No? Walang daan para ang tao ay maligtas. Yung mga makasalanan ay hindi maliligtas. No? Kaya lahat ng tao walang susi para maligtas dahil lahat makasalanan. Yun ang sinasabi ng Bible. Pang-apat na bagay, bakit walang daan, walang susi para tayo maligtas? Because any sin separates you from your God. Dahil sa kasalanan, lahat ng tao napawalay sa Diyos. At pakibasa mo sa aklat ng Isaiah chapter 59, verse 1 to 2. Para makita natin na ang ating dinidiscuss ay nasa Bible. Kaya next time, pag-pray nyo, magpagpala tayo ng PowerPoint. Mabakbak muna yung PowerPoint sa church para magaling. Sige, Isaiah chapter 59, verse 1 to 2. Si Yahweh ay laging malakas upang iligtas ka. Hindi siya't bingit, ang mga daing mo ay diringgin niya. Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan, kaya di marinig ang dalangin mo. At siya ring dahilan sa pagdalayo ninyo. Ang Diyos ay laging malakas upang iligtas ka, hindi siya bingit, mga tayo mo ay diringgin niya. Subalit ang kasalanan natin ang nagiging dahilan, kaya tayo napawari sa Diyos. Kaya gusto yung ng Diyos na pagpalain ng tao, katagpuin ng tao, tulungan ng tao, hindi magawa ng Diyos dahil tayo ng lahat ay napawalay dahil sa kasalanan. Kung tayo babalikan ng kasaysayan, si Eva at si Adan natin doon sa Garden of Eden, ang Diyos ay nagbigay ng kautosan at atutos, huwag ninyo kakainin yung bunga ng punong kahoy na nasa kalagitnaan ng halamanan. Dahil kapag kinain yun, ano sabi ni Lord? Mamamatay kayo. Sabi ng iba, yung daw puno na yun, yung bunga na yun ay mansanas. Kaya kinagat daw ni Adan yung mansanas ni Eva. So sa Bible, walang nakalagay na mansanas. Ang nakalagay lang doon, bunga ng punong kahoy na nakakalam ng mabutit masama. At sabi ng Diyos, pag kinain niyo yan, mamamatay kayo. Eh, kinain ngayon ni Eva dahil sa tukso ng ahas. Sino yung ahas? Of course, si Lucifer, si Satanas. Dinukso siya para to violate yung utos ng Diyos sa mga tao, sa tao. Ano kinain? Kung kinain niya, namatay ko ba yung tao? Hindi naman sila namatay. Liban sa kayo, sinungaling ng Diyos. Kasi sabi ng Diyos, pag kinain yan, mamatay kayo eh. Hindi naman namatay eh. Tayo pa nga yung lahi ni Eva at ni Adan eh. Di ba? Ibig sabihin, bakit hindi namatay? Sabi ng Diyos, mamatay kayo. Ang ibig sabihin nun, yung kamatayan spiritual. Na tayo napawalay sa Diyos because of sin. Kaya lahat ng tao ay hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Yun yung sinasabi ng aklat ng Isaiah, na walang susi para tayo maligtas dahil lahat tayo napawalay sa Diyos at ang dahilan nito ay ang kasalanan. Kaya pumasok sa tao ang kamatayan, ang sumpa, ang sakit at karamdaman at ang kahirapan. Lahat ng ito ay pumasok sa sangkatauhan dahil sa paglabag at hindi pagsunod ng tao sa utos ng Diyos. Dahil ang kasalanan ay ang paglabag at ang hindi pagsunod sa utos o sa salita ng ating Panginoon. Naintindihan mo ba natin? Kaya isa pa kong bagay kung bakit walang susi at walang dahilan para tayo ay magkaroon ng tinatawag na kasalanan, because we will surely perish. Dahil sa kasalanan, tiyak tayong lahat ay mapapahamak. Pakibasa nga sa aklat ng Ebanghelyo ni Lucas, Kapitulo 13, talatang 3. Buti na lang, mabibilis yung naghahanap natin, parang computer lang. Ino po, Luke chapter 13, verse 3. Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sabi ni Jesus, no, sa mga Pharisee, hindi, no, kung hindi niyo tatalikdan, pagsisisihan ang inyong mga kasalanan, hindi kayo maliligtas. Yung sabi ni Jesus, kahit sabihin mo na ito ay may alam, may talong kasi pag pinag-aralan natin ng Pharisee and Sadducee, sino yung tinatawag na the teacher of Torah? Pag sinabi natin Torah, it is from the Hebrew word. Ibig sabihin nun, the law of Moses. They know the law of Moses, pero kahit alam nila yung law of Moses, pero hindi sila nagkakaroon ng tinatawag na true repentance. Nabubuhay sila sa kasalanan. Kaya sabi ng Panginoon, kapag hindi niyo pinagsisihan, at hindi kayo nagkaroon ng kapatawaran, hindi rin kayo maliligtas. Kaya walang dahilan para ang tao ay magkamit ng tinatawag na kaligtasan. Kaya lahat ng tao ngayon sa ating panahon, nangangailangan ng liwanag at ng buhay. At itong tinatawag na walang daan, ang Diyos ang gumawa ng sariling kaparaanan para lahat tayo ay magkaroon ng tinatawag na provision
of salvation. Sabihin nga natin lahat, provision. Provision of salvation. Nagkaroon ngayon ng provision na tinatawag na salitang kaligtasan. Siguro naman alam na ninyo yung John 3:16. Alam niyo ano? Siguro himay-himay natin yung John 3:16. Ang sabi doon, for God so loved the world, di ba? Sige, pakinggan yung sa akin. Parang kanta yata, parang kinanta nyo. Sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanan sa libutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanan sa libutan. Yung tinutukoy na sa libutan, sa katauhan o lahat ng tao. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Sino yung anak? Si Jesus. Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang sumampalataya sa kanya, maniwala sa kanya, tumanggap sa kanya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak. Dito natin makikita yung God immeasurable love for the perishing humanity. Yun yung talagang hindi matingka ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan na ibinigay niya yung kanyang kaisa-isa at yung kanyang bugtong na anak para sa sangkatauhan na kung saan ay mapapahamak. At dito din ay makikita natin na ang Panginoon Jesucristo ay ibinigay niya ang kanyang buhay para pangbayad sa ating mga kasalanan. At higit sa lahat, ang Panginoon Jesucristo ay nagnanais, hindi ka lang magkaroon ng kaligtasan, kundi ikaw ay magkaroon ng tinatawag na pangwalang hanggang relasyon sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya sabi dito, God gave His one and only Son for the forgiveness of our sin. Ibinigay ng Diyos yung kanyang kaisa-isang anak para magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Dahil ang hinihingi ng batas ng kautusan, kamatayan sa nagkasala. Sino pa nagkasala? Tayo. So, dapat tayo yung tumanggap ng death penalty doon sa Golgotha o doon sa tinatawag na lugar ng mga bungo o tinatawag natin doon pinako si Kristo, yung Golgotha. Tayo yung makasalanan, dapat tayo yung tumanggap ng kamatayan. Tayong lahat yung ipako at tayong lahat yung hagupitin ng 39 na palo ng tatad. During the Roman Empire, yung tinatawag na pagpalo ng mga Romano, according to the Bible scholar, kinakailangan ay 39 na palo ang ibibigay sa isang makasalanan na pinakusahan ng kamatayan. Pero maniniwala ba kayo na ang ginagawa ng mga Roman soldier, yung pumapalo, ginagawa nilang 40? Alam niyo kung bakit? Kasi kapag nagkulang, naging 38 lang at 39 ang dapat silang hahagupitin. Kaya ginagawa nila na 40. At yung katad na yun, baka yun na may mga sima. Kaya kapag inampas sa likod ng tao yun, kapag hinata, kasama yung laman at dugo. Kaya sabi ng mga Bible scholar, noong si Jesucristo parusahan, hindi siya makilala kung tao ba o hayop. Dahil sa saklap at hirap ng parusa tinanggap niya. At yun ay dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang pagmamahal, dahil sa kanyang pagmamalasakit, na ikaw at ako dapat ang parusahan. Subalit siyang umako noon para ibigay ang pambayad sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng kapatawaran. Ganun kadakila at kamangha-mangha ang pag-ibig at pagmamahal at pagpapahalaga ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ang sabi diyan, Jesus died for the sinner. Si Jesus ay namatay para sa mga makasalanan upang ikaw at ako ay tumanggap ng abot-abot na biyaya at kapatawaran na nagmumula sa ating Panginoon sa Kristo. Bilhin niyo, dapat tayo yung death penalty. Pero tayo sa pagmamahal ni Kristo, ang gagawin na lamang natin magtitiwala sa Kanya. No? Kaya isa pang bagay ng tinatawag ng provision ng kaligtasan, Jesus is the only way. Si Jesus lang ang tanging daan para ang tao ay magkamit ng kaligtasan. Dahil sabi ng John chapter 14, verse 6, pakibasa na kapatid. John chapter 14, verse 6. Pag-sabi nyo naman, pag-sabi nyo. I am the way, the truth, and the life. Pakibasa. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan,
at ang buhay. Wala makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yung, napakaganda. Ang pakaliwanag pa kaysa sa iyo dito. Diba? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sabi ni Jesus, sino man hindi makakaparoon? No? Sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Because I am the way. Naghahanap ka ng tamang daan. Sabi ni Jesus, I am the way. Naghahanap ka ng katotohanan, I am the truth. Naghahanap ka ng tinatawag na tamang buhay. Sabi ni Jesus, ako yung buhay. Sino man hindi makakaparoon sa Kanya, sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya ang tanging daan at ang susi para tayo mapunta ng langit, si Jesus. Dahil ang napako sa krus, hindi religion. Ang napako sa krus, si Jesus Christ. Nakukuha namin. Si Jesus Christ na napako sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa Kanya masusumpungan at siya lang yung tanging susi at daan para tayo maligtas. Another one, tinatawag na provision of salvation, Jesus gave us the power to become the children of God. No? Ang Panginoong Kristo binigyan tayo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Tatanungin ko kayo, lahat ba kayo naniniwala lahat ng tao anak ng Diyos? Sige, sagot po kayo. Yes. Sino naniniwala lahat ng tao anak ng Diyos? Taas mo. Okay, pakita ba? Sino yung mga taong hindi naniniwala ng hindi lahat ng tao anak ng Diyos? Ayaw siya ng pag-isa niyo. Nung ako ay elementary, at hindi ako nag-aaral ng Bible, akala ko nung araw lahat ng tao ay ng Diyos. Pero nung ako'y makakilala sa Diyos, when I was second year high school, tinanggap ko si Kristo, at nung ako'y dumating ng 4th year, ako'y naging pastor noon. Kaya ako ay 23 years ng pastor. At akala ko noon, lahat ng tao ay ng Diyos. Nang ako'y mag-aral, magsaliksik ng Bible, hindi pala lahat ng tao ay ng Diyos. Dahil sabi kanina, John 3:16 For God so loved the world, He gave His only begotten Son, kaisa-isa. Sino yung anak ng Diyos? Si Jesus Christ. Ibig sabihin, isa lang yung anak niya. Ikaw at ako, hindi anak ng Diyos because tayo ay nilikha lang ng Diyos mula sa alabok. Diba? Genesis chapter 1. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya ito at nagkaroon ng buhay. Ibig sabihin, ikaw ako, hindi anak ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos. Iisa lang kasi, ang anak ng Diyos, malinaw nga eh. John 3:16 Kaisa-isa, bugtong na lahat. Pero yung provision ng kaligtasan, dahil tayo walang karapatan eh. Siyempre, hindi ka anak eh. Kung baka sa ano, ito ampon. Kaya ay anak ka sa labas. O kaya ay nag-aama-amahan ka lang, nag-inainahan ka lang, nung pala hindi ka totoong anak. Ngayon, dahil hindi ka anak, wala kang bahagi, wala kang karapatan sa yaman o anumang bagay na meron yung ama. Dahil hindi ka tunay na anak eh. Lahat ng provision, privilege, and benefits, para lang sa mga anak. Eh tayo hindi. Pero ang yaman ng biyaya ng Diyos. Alam niyo bang tayong lahat ay inari ng Diyos ng kanyang mga anak? Sa paanong paraan? Pakibasa natin sa Bible. Nasa Bible naman lahat ang sagot eh. John 1:12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya, pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yun, ang sabi ni John the Baptist. No? Ang sabi ni John the Baptist, ang lahat ng tumanggap at nananalig sa kanya, ang tinutukoy niya si Jesus, ay hindi mapahamak, kundi bibigyan sila at aariin na maging anak ng Diyos. Kaya ikaw ako, magiging anak ka ng Diyos kapag ikay nananampalataya, nagtiwala, at tinanggap si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Naniniwala ba kayo nilikha kayo ng Diyos? Amen. Na nilikha kayo ng special? Amen. Na napakahalaga? Diba? Sabi ng iba, yung daw tao ang galing sa unggo. Papayag ba kayo nun? Meron kayong bunto? Okay, ito papayag kayo. Because the Bible says, we are wonderfully and fearfully made by God. No? Talagang nilikha tayo ng Diyos na kakaiba, nakahigit sa iba. Amen. Kasi sa kanya mga nilalang. Hindi mo na lahat ng nilikha ng Diyos, sinalitaan niya lang eh. Pag pinag-alalan niyo Genesis chapter 1, magkaroon ng isda, magkaroon ng hayop na gumagapang, bibili pa. Lahat sinalitaan niya lang yun eh. Pero yung tao kakaiba.
Kumuha siya ng coat ng putik at inuman niyang tawag at ininihan niya at binigyan niya ng buhay. Kaya ang sabi ng mga Bible scholar, napakagaling ng Diyos dahil kakaiba yung pagkakala lang niya sa tao eh. Napaka-espesyal. Bili mo, ang Diyos sumawag pa ng putik para lang nikain ka. Ganun ka kahalaga, ganun ka ka-importante. Kung yung ibang tao hindi nagpapahalaga sa'yo, yung ibang tao hindi ka mahalaga, maliit ang tingin sa'yo, sa Diyos importante ka. At ang Diyos may dakilang plano para sa iyong buhay. Amen. Kaya, lahat tayo ay ginawang anak ng Diyos dahil sa ating paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Dalawa na lang aking iwanan sa inyo. At makatapos na ako. Nagpubisyon ng kaligtasan. Jesus is faithful to forgive and purify us. Ang Panginoong Hesus Kristo ay matapat para lahat tayo patawarin at linisin sa lahat ng ating mga kasalanan. Sabi natin kanina, walang susi para maligtas. Pero nang dahil sa ating Panginoong Hesus Kristo, tayo ay makakaasa sa Kanya na tayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating kasalanan dahil sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Pakibasa nga sa unang Juan, 1 John chapter 1, verse 9. Pakinggan po natin lahat. Alam na po kung matapos o pwede. Ganyan lang po ito. Para maulit. Kaya nga, iba yung Pilipino sa mga Chinese. No? Yung Pilipino, kapag nagtinda yan, gusto malaki agad ang kita eh. Diba? Ito yung mga Chinese, okay lang na malita kita. Basta marami. Diba? Nakita niyo yung Chinese, yung mabilit mata pero dami kita. Diba? Nakikita nila. Mata nila pero dami sila. 1 John chapter 1, verse 9. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan natin ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Ang galing, napakalino. Kung ipapahayag ng ating labi ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay kapatid na tayo lilinisin sa lahat ng ating mga kasalanan. Di ba? Mangungumpisal tayo hindi sa akin. Mangungumpisal kayo hindi sa tao. Mangungumpisal kayo sa Diyos. Yun yung tinuturo niya ng New Testament. Yun yung tinuturo ng bagong tipan. Kung ipapahayag ninyo ang inyong mga kasalanan sa harapan ng Diyos, maaasahan natin ipapatawad ng Panginoon at lilinisin na tayo sa lahat ng ating kaliguan. Ngayon, oras mismo. Alam niyo ba ng Diyos hindi kagaya ng tao? Sa tao, pag gumawa ka ng 10, nagkamali ka ng saburado na lang. Sa Diyos, kapag nagkamali ka, kahit ba maraming kasalanan mo, pag hiningi ng tawad, pinatawad kayo ng Panginoon. Di ba? Ganun ang Diyos, kinalimutan niya na yun. Eh maraming tao dahil sa condemnation, hiningi ng tawad ngayon, mamaya hiningi ng tawad. Hiningi ng tawad na naman. Siguro mga 20 beses hiningi ng tawad doon sa kanyang nagawa ng nakaraan. Hindi ka na ng Diyos. Ang Diyos hindi bingi. No? Hindi mo kinakailangan magpe-pray ka paulit-ulit. Eh ginagawa mong bingi Diyos eh. Ikaw, pansinin ninyo, kapag kinausap mong paulit-ulit, kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Kung pala kaya pakiramdam mo, di ba? Mahinis ka sa akin, siyempre. Eh kung sa Diyos naman, gano'n. Di ba? Sabi nga ng Bible, hindi pa binubukan ng bibig niya eh. Alam na ng Diyos eh. Tapos gagawin mong bingay Diyos. Sa Diyos, pag hiningi ka ng tawad ngayon, ako sa puso mo, o ka mismo, pinatawad ka ng Diyos at nilinis ka kaliguan mo. Ganun ang Panginoon. Ganyan kabuti ang Diyos natin at maaasahan mo yun. Dahil hindi siya kagaya ng tao. Kaya kasi Diyos eh. Hindi kagaya ng tao. Sa Diyos na mapagmahal, maunawain, mapagpatawad, nagpapala, umuunawa. Kaya siya yung pinakamaasahan ng tao. Kaya maasahan natin yan na kapag humingi ka ng tawad, tatanggapin mo ang kapatawaran mula sa lahat ng ating kaliguan pagsalansan na nagawa. Pangulit na provision na tinatawag na kaligtasan. Jesus gave us eternal life. Ang Panginoon sa Kristo ay nagbigay sa atin ng buhay ng mga. Ngayon, paano sa ating mga pagtatapos? Pakibasa natin sa Bible. Nasa Bible na lahat ng sabi. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ephesians. Yan yung sinulat ni Paul sa book of Ephesians ng mga Kristiyano sa lugar niya. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Pakibasa ka ba dito? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, inaligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya ito lang dapat ipagmalaki ang sino man. Napakaganda ng sinabi ng Bible. Naligtas kayo. Hindi dahil sa inyong mga gawa. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus. Di ba?
Sabi ng Bible, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmatol ng sino man. Kayo'y naligtas dahil sa biyaya ng Diyos, sa inyong pananalig kay Kristo. Kasi maraming tao nagsasabi na, gumawa ka lang naman ng gumawa ng mabuti. Maliligtas ka na eh. Maliligtas ka na raw. Ngayon, yung common sense na ano? Kung yung kaligtasan ay dadaanin sa paggawa ng mabuti, hindi patas ang labanan sa langit. Bakit ko nasabi yun? Paano yung mayayaman? Because of their influence, because of their money, kung pwede silang magpatayo dito, mag-abuli dito, kung pwede silang gumawa ng maraming mabuti dahil sa kanilang kakayanan, ay mahihirap. Lugi. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, kayo naligtas hindi dahil sa inyong mga gawa. Kaya walang dapat ipagmapuri ang sinuman. Kayo naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa hapon ng Panginoon. At ito'y bunga ng inyong pananalig kay Kristo. Dahil ito'y nanampalataya, nagtiwala kay Kristo. Ikaw ay tumanggap ng kaligtasan. Hindi kung ano ginawa mo, kaya ka naligtas. At kaya tayo gumagawa ng mabuti, hindi para maligtas. Kaya tayo gumagawa ng mabuti, dahil tayo ligtas na. Magkaiba yun. Kung hindi malinaw, hindi natin sa ulat. Medyo pinapatala ko natin. Hindi ko ba? Napaka-simple lang naman eh. Ewan ko lang kung bakit sabi nga nung ako'y nag-aaral, sabi ng aming isang professor, nagtataka lang ako eh, bakit maraming mga nagtuturo, teacher, pero pinapahirapan yung turo. Di ba? Kapag teacher ka, sisimplihin mo lang yung pagtuturo para maintindihan. Di ba? Eh, maraming sa ito, pinaikot-ikot eh, hindi para bagsak eh. Kaya nung ako'y magtrabaho ng bangko, ang aking course ay BSA. Bachelor of Science and Accountancy. Sa BU, dati BSU. BSU, hindi ba? Baliwag College, di ba? Sa BC. Ako'y doon nag-aaral sa BC dati, Baliwag College, pero ngayon ay tinawag ng BU. Sabi ko nga, nung ako'y nagtrabaho ng bangko, ano? Pinag-aralan natin mga credit debit na yan, di ba? Kasama pang law. Kasama pang sociology, hindi mo naman pala gagamitin sa trabaho ng bangko. Di ba? Ay, hindi ba ako? Ay, tayo na ako naman. Kaya kayo trabaho sa bangko, eh, yun ang pagkakasimple. Di ba? Yung debit credit, napakadali ka naman eh. Amen? Kaya, yung Biblia din, eh, hindi nagtuturo ng napakahirap. Eh, kung saan-saan ka pa tumatakbo eh, napakasimple lang naman. Hindi mo naman dapat pahirapan na sarili mo eh. Handit yan naman, basahin mo lang ng maigi. Unawain mo lang, hingin ka ng tulong ng Diyos, maintindihan mo. Ngayon, tanong ko sa inyo, ligtas na ba kayo? Amen. Mapupunta kayo langit? Amen. Mali ka hard-figure to, tignan natin, mapunta langit. Diba? Nung ako ay 1994, may pumunta kasi noong 1990, ako pastor na. May nagpunta sa bahay namin, sabi niya, brother, dito lang. Sabi ko, bakit? Mga nakapon niya eh. May tali sa liit. May tali. Sabi niya, brother, sabi ko lang, bakit na ako? Tuturuan ka ng bagong aral namin. Anong bagong aral? Halika basta, tuturuan ka namin. Ginawa ko na lalaki kayo dito, pasok kayo sa bahay namin. Sabi ko sa kanila, bago niyo ko turuan, may lang ng dalawang tanong. So, sige, sabi niya, magtanong ka. Anong tanong mo? Unang tanong ko, ano layo niyo, bakit kayo nag-share ng salita ng Diyos? Sabi niya, para maunawaan ng tao yung pag-ibig ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos, yung kalooban ng Diyos sa kanila, ang ganda ng hangarin. Pagpatuloy niya, pangalawang tanong ko, ligtas na ba kayo? Nagtingin na silang dalawa, nagkamot ng ulit, tingnan ko, sabi, Brad, tamang Diyos lang nakakaalam niya. Sabi ko sa kanila, Brad, paano naman ako maniniwala